Hindi inanunsyo ang meeting, walang memo, walang abiso, basta na lang pinatawag ang lahat. Pagpasok ni Elena sa silid, may isang upuang bakante sa unahan. Hindi ordinaryong bakante. May iniwang folder, may nakabukas na laptop, may kape pang hindi inubos, may umubo sa likod. Hindi na siya darating, sabi ng isang boses. Tumahimik ang silid. Ang lalaking umupo sa pwestong iyon ay isa sa mga matagal nang nakaupo sa kapangyarihan. Hindi pala alis. Hindi rin nagsasalita. Hanggang ngayon. Tumayo ang chairman, mabigat ang mukha. May nag-resign kaninang umaga, wika niya. Hindi niya kinaya ang susunod na lalabas. May gumalaw sa mga upuan, may napasandal, may napatingin kay Elena. Hindi siya umiwas, hindi rin siya nagbuhat ng baba. Tahimik lang. Sa work floor, kumalat ang balita ng mas mabilis kaysa email. Umalis na raw. Biglaan. May tinatakbuhan. May sumabay na bulong. Mas mababa ang boses. May kinalaman ba ito sa kanya? Hindi pinangalanan si Elena, pero alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. Sa hallway, may dalawang empleyadong biglang tumigil sa paglalakad nang makita siya. Hindi mo ba nararamdam? Tanong ng isa, hindi galit kundi takot. Kapag may umaalis sa itaas, may binibitawan sa ibaba. Huminto si Elena. May mga bagay talagang bumibitaw kapag hindi na kayang ipagtanggol ang sarili, sagot niya. At may mga taong umaalis bago pa man sila tawagin sa harap. Walang sumagot. Sa opisina niya, nakaupo si Claudia, hawak ang isang dokumento. May mga papeles na iniwan, sabi niya. Mga hindi na ipasa, mga pirma na biglang umatras. Kinuha ni Elena ang papel. Hindi siya nagmadali. Hindi siya umalis para magpahinga, wika niya. Umalis siya dahil may darating. Sa labas, may isang senior executive ang biglang nagsalita sa harap ng crowd. Hindi lahat ng tahimik, inosente, sabi niya. May mga tahimik dahil marunong maghintay ng tamang oras. May nagbulungan. May napatingin kay Elena. Lumapit ang lalaki. Matagal kitang minamaliit, dagdag niya. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi ka sumasagot. Isang hakbang palapit, hindi marahas, pero sapat para maramdaman ng lahat. Ngayon nagsasalita ka na, wika niya. Sigurado ka bang kaya mong panindigan ang susunod? Tumingin si Elena sa kanya. Hindi matagal, hindi matalim. Hindi ako nagsalita para manalo, sagot niya. Nagsalita ako dahil tapos na akong manahimik. May umiling, may napaatras ang lalaki. Sa panlabas ng gusali, nakatayo si Mang Arturo, tahimik lang. May umaalis kapag nagsisimula ng mabasag ang pundasyon, sabi niya. Hindi dahil duwag, kundi dahil alam nilang may lalabas na mas mabigat. Huminga si Elena. Hindi malalim, hindi rin mabigat. Hindi ko hinabol ang pag-alis nila, sagot niya. Hinayaan ko lang lumabas ang totoo. Sa huling tagpo, nakatayo si Elena sa harap ng gusali. Hindi nagmamadali, hindi rin naghihintay. May mga taong umaalis kapag nababawasan ang dilim. May mga lihim na lumalabas kapag may nawalang handang magtago. At may mga paninindigang hindi sumisigaw. Pero kapag nagsimula na, hindi na kayang pigilan. May mga laban na hindi nagsisimula sa sigawan. Minsan, nagsisimula sila sa pag-alis ng mga taong matagal nang nakinabang sa katahimikan. Kapag may nawala dahil sa katotohanan, madalas may lalabas na mas malinaw kaysa dati. Kawikaan 28, 13 ang nagtakip ng kanyang kasalanan ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at humihiwalay dito ay makakasumpong ng awa. Isulat sa comments ang salitang ka-smart. I-share ito sa taong nanatiling tahimik hanggang dumating ang tamang oras. At abangan ang susunod na episode ng Sa Likod ng Dura at Dugo. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.